Yo guys, tingnan po natin ngayon mga sangka itong balita na nagkainitan nga raw po itong mga senador. Ano nga bang nangyari? Pag-usapan po natin. Hey guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. I hope na lahat po ngayon ay safe, maayos ang kalagayan. At ito nga, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong ah, sinasabing mainit na bakbakan ng mga senador, no? Kasi may nadiskubre mga sangkay sa isang hearing, no? Tingnan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po ngayon yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is something very interesting. Kasi nga po, ito ang nangyari. Railway, napag-usapan daw po itong railway system project doon sa Mindanao. Wala umanong pondo sa 2026. So ano nga bang nangyari? Ito, may nilecturean dito itong si Senator Loren Legarda. Lusot na sa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Ayan na, nagkainitan daw mga sangkay. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Ayan na, sobrang galit na galit po si Loren Legarda mga sangkay. Uminit ang ulo ni Senador Loren Legarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Meeting pala itong mga sangkay, no? Sa BICAM. Ayan po mga senador ito at mga kongresista. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Alam nyo guys, may mga ano talaga, may mga nangyari talaga mga sangkay. Isiniwalat po nga ni Toby Tiangco yan, no, na ang mga project daw po, ito po yung mga biggest project sana, mga legacy project ni PBBM. Inano daw mga sangkay, binaboy daw po. At imbis nag ipagawa sa mga project, kung ano-anong mga insertion ang ginawa, mga sangkay. At alam po natin kung sino ang nangunguna at that time, no? Mga sangkay, at ngayon nagkakabistuhan na. Ito, budget po, wala pong budget sa railway system project doon sa Mindanao. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. Correct. We know why there is nothing here yet about these two very important railway systems, which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren Eto na. at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linagay sa NEP? Hindi naman trabaho ng... Ano daw? Wait lang. Bakit? Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linagay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Ayan na, nagkain Tumayo na. pa sa pagkakaupo si Legarda para ipaliwanag ang kanyang punto. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Kasi tinatanong po ng kongresista ang mga senador bakit daw walang budget sa railway system. Ngayon, binalik, nirebat ito ni Loren Legarda.
Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. I No, was we thank you really. You're really saying the right thing. No, but it's true. Anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Legarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Tinira rin niya si Congressman Rodriguez na anyay veterano ng mambabatas. Sa pagtatanong nito sa first-timer na chairman ng Senate Finance Committee kung bakit hindi nilagyan ng Senado ng budget ang railway system project sa kanyang distrito sa Mindanao. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? Dito na lumambot si Congressman Rodriguez at sumang-ayon kay Senator Legarda. At ipinanukala sa DOTR na isama na lang ito sa susunod na budget cycle o para sa 2027. Ayun na. Dagdag ni Legarda, kailangang maorganisa ang isang oversight committee para magkaroon ng konsultasyon. Kahit buwan ng meeting niya para maplansya ang mga susunod na expenditure program ng pamahalaan. Ayan, mga sangkay. So, yun po ang nangyari. Actually, medyo mahaba to eh. Ito yun, mga sangkay, oh. Ito yung eksena nun. Try natin. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo. Ayan, ito na yun, mga sangkay. Kailangan. Bakit hindi linigay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Ayan na. Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Ayan na. Mr. Chairman, Umiinit yung ulo ni Loren Legarda eh, no? Ang bihira. Asan na ba yun? Ito. Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Ayan. thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. But It's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Kumbaga, kung mahalaga daw po yung project na yun doon sa Mindanao, dapat nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. Okay, so ang hearing na ito yung sa BICAM hearing eh. Naka-live na mga sangkay. Dati kasi, tago. No? So ngayon nakikita po natin yung debate, yung discussion kung paano po nila ginagawa. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also agree with Senator Legarda and the chair. So therefore, I think Secretary Umiinit ang ulo ni Senator Loren Legarda. So, yan nga po, pinag-uusapan dito itong mga malalaking project na yun, mga sangkay. So, nakakalungkot po talaga, no? May mga project, no? Na sana napagtutuunan po ng pansin nitong mga kongresista at ng iba pa mga sangkay
nang sa ganun para ano talaga ito, ma-execute na maayos. Ang dami pong project, dapat nga ang mas inuna hindi yung ayuda eh. 'Di ba? Kasi dati, alam niyo naman mga sangkay kung sino ang namumuna at that time. Sabi pa nga ni Toby Tiangco at ang iba pang mga senador, mga sangkay, si PBBM daw po tinanggalan ng mga kongresista ng mga legacy projects. Ang isa sa mga nabanggit doon, yung mga dam. Hindi daw po yun na napatayo, mga sangkay. So, nakakalungkot. Pambihira naman. Nakakalungkot lang bakit naging ganun ang situation, mga sangkay, no? So, sana, no? Sana may pagkakataon pa para i-build up ang... actually, hinihintay ko nga, mga sangkay, maipagawa na yung, ano tawag dito? Yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Tama ba yun? Interlink Bridge. Yung magdudugtong sa Manila Bay na tulay sa gitna po ng karagatan. Magiging second longest bridge in the world. Sana matuloy na yun eh. Alam nyo, first quarter pa lang po ng panunungkulan ni PBBM, pinag-uusapan na po yan, mga sangkay. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kahit nga po yung sa EDSA, yung pagpapagawa sa EDSA, di ba yung pagre-renovate. Tingnan nyo, puro delay. Ano ba talaga nangyayari, mga sangkay? So, wala namang problema to ask, di ba? Ang ating presidente talagang hirap na po sa mga, alam niyo na, mga sangkay. Yung iba kasi talaga, ibang mga mambabatas, masyado pong sarili lang ang iniisip. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.